time. First time mo mamawak ng manok? Oo. Ano Yung mabait. mabait? Oo, pero yung hindi mabait. Naku. Kasi lulutuin na natin yan eh. Bakit? Laruin mo muna? Oo, babang wala pa. Akong wala pa yung judge. Habang wala pa daw yung judge sa luto, laruin mo na daw niya. Ito na nga ang aming araw na kami ay magluluto sa school. So, tawag daw dito ay Cooking Fest and Food Festival. So, ayan. Dahil nga, kailangan namin magluto sa mga kanya-kanyang lugar. Halimbawa ay may nakasayin sa Eastern Visayas. So, kami ay Eastern Visayas Region 8. At yung iba naman, iba't iba din. Mayroong Southern Visayas, may NCR, may Luzon. So, iba-iba din siya. Pero, ano lang naman siya, friendly competitions lang naman siya. Parang celebrating ng buwan ng wika lang sa mga pagkain na lutong Pinoy sa Pilipinas. Yung lahat ng mga lutuin ay mga lutong Pinoy. Pagdating nga dyan guys ay nagtutulakan pa kami kung sino yung mag-ano ng manok kasi naaawa kami sa manok. Pero ayan, si Bragansang nag-ano ng manok, nagsisigaw pa kami dyan kasi syempre naawa tayo sa manok. Pero ayan, nagawa din naman natin kahit pa paano. So, ganun talaga manok. Ito talaga yung destiny mo. Ito talaga yung future. So, ayan, nagpakulo kami ng tubig. Tapos, nilagay namin yung manok para makuha yung balahibo. Kasi kailangan kasi talaga matatanggal ng balahibo. At syempre, after nun, ay binalatan natin yung papaya na hilaw. Kailangan papaya na hilaw yung lalagay natin. Kasi ang lulutuin natin ay tinolang buo na manok na native. At syempre, hindi mawala yung luya. Kailangan maraming luya para pampatagal sa lansa at yung panglagay. So, iwain na natin yung papaya na green. Yung hilaw pa na papaya, hindi po yung hilaw. At syempre, hindi mawala yung malunggay talaga. Yun yung talaga pinaka-best yung malunggay sa tinolang manok. Kasi, napaka-masustansya din po na malunggay na tawag. At yan sila yung malunggay. At ayan pa pala, hindi ko pa tapos dyan sa aming bag, tatanggal ng balahibo ng manok. Kasi kailangan lahat, pati yung mga maliliit, matatanggal talaga dapat. So ito na nga, tatanggalin na natin yung mga nasa loob ng manok. Siyempre, kailangan malinis yung ilalim. Siyempre, may mga laman. Pero isasama din natin siya guys, nilinisan lang natin siya ng maayos talaga kasi kailangan talaga maging malinis talaga yung lulutuin natin. So, yan. So, tanggalin natin yung lamag-lamag natin. At syempre, yung tanglad, kailangan alisin din natin yung tanglad at linisan natin, natugasan natin at bago natin ilalagay sa manok. So, hugasan na natin yung lahat. Kailangan malinis yung pinaka-ilalim ng manok. Siyempre, yung pinaka-importante sa lahat talaga ay malinis talaga yung ilalim at pati yung kanyang balat. At siyempre, lalagay na natin yung ating mga sangkap na mga kakailanganin natin kasi isasama na natin dyan sa pagkalambot yung mga sangkap niya para lumasa talaga yung ating tinola para maging malambot yung papaya, maging malambot yung manok para masarap siya pagkakunan. Halipindi na lang din yan sa timpla ng pagpipla din. So, ito na nga, yung atin ang ilalagay yung mga sangkap na mga kailangan natin sa ating pagluluto ng tinola
na isasabay na natin dyan, maliban na lang dun sa malunggay. Kasi yung malunggay, pinakamuli talaga yung ilalagay. So, ang sasabay talaga dyan yung tanglad. Ilalagay talaga yung tanglad sa ilalim ng manok para lumasa talaga yung manok. So, ilalagay natin dyan sa ilalim ng manok yung isang tanglad kasi dinalawa ko yung tanglad dahil dalawang tali naman yung tanglad. So, yun, nalagay natin siya sa ilalim yung isa, tapos yung isa sa labas naman. At syempre, ilalagay na natin sabay yung papaya, yung luya, sibuyas, kasi nakakapagpalasa talaga sa manok kapag ka nagluluto ka talaga ng tinola. At yan guys, dun sa bandang Visayas, yun yung mga kadalasang nagluluto kasi malayo sila sa bayan. Tapos halos lahat ng mga nakatira sa Visayas ay nag-aalaga ng mga manok. Kasi kapag walang ulam, ayun, kukuha na lang. Tapos may mga tanim sa paligid ng papaya, malunggay, ganun. So, talagang hindi ka problema ng ulam sa probinsya. At kasi lahat, napaka-fresh yan. So, talagang healthy, wala siyang mga preservatives. Kasi, pati yung mga dahon-dahon, fresh talaga. So, ulit ko yung pag-ibig ko sa So, after niya, nagpiprepare na kami sa plating kasi malapit nang matapos yung niluluto at malapit nang matapos yung oras. Yan. Pero guys, ito naman ginagawa namin for celebrating naman. Hindi kami umasa na mananalo kasi hindi naman kami magluto. Baga parang trying hard lang ang magluto kasi para lang mayroon tayong may represent dahil kailangan daw lahat ay mag-participate, lahat ng mga grade level. So, enjoy lang natin at importante ay na-celebrate natin yung buwan ng hika. Yun yung pinaka-importante. So, at least mayroon tayong participation. So, ayan na nga, kumulo na nga at lumambot na yung ating manok. So, ilalagay na natin yung dyan yung malunggay. Hindi ko na nabidyohan yung guys yung paglagay ko ng malunggay. Nalagay ko na bago ko nabidyohan. So, ayan, ito na. Ayan na yung malunggay. So, ano na siya, ready to serve na yan dahil luto na siya. So, I give 30 minutes yung dalagang manok. So, ayan na tinatoppings na namin yung sibuyas daw parang maganda. So, ayan, bago natin ilagay yung sa bowl, tinatapon muna natin lang na kailangan makikita sa presentation para makikita. So, ito na nga guys, yung ating final na niluluto. So, ready to eat na may mga judges na titikim dyan. Ayan, so binalot namin yung baso sa daon ng saging. Plus yung placement namin ay daon ng saging kasi mayroon din kami dyan puno ng saging. Hindi na namin dyan yung mga saging. Ayan, titikim na sila at di namin alam kung maalat ba o ano ba. Bahala na kayo dyan. Thank you so much guys.